Amen. Yun. Kuya Andrew, taas pa rin na energy mo dun. Yun, so, pwede po bang bago tayo magsimula, paki-turn po muna sa Titus chapter 2 verses 11 to 14. Yun. So, pwede po bang pakibasa ng sabay-sabay? Dahil yung pag-uusapan po natin ngayong hapon ay iikot lang dun sa mga verses na yan. Yun po. Then, Titus 2:11, go. Zealous of good works. Tayo po tayong lahat and let's pray lang po bago natin simulan tong servisyo ngayong hapon. And let's pray po. Manaming Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat. Panginoon, patuloy po kaming nananambahan, Panginoon, sa inyong pangalan, Panginoon. Pinupuri, Panginoon, ang inyong dakilang biyaya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ng aming eklesiya, Panginoon. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon upang maiangat, Panginoon, may bahagi, Panginoon, yung salita nyo, Panginoon, kayo pong siyang magpala, Panginoon, mangusap sa puso at isipan ng bawat isa, naway lahat po ng aming maririnig, Panginoon, ayon sa inyong mensahe ay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa ikapupuri at katataas ng inyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat pong muli, ito pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. And meron po tayong mga bisita, call out ko lang po yung mga pangalan nila, pasimple pa pong binigay ni Ate Winnie, kala ko pere. Mga ano po pala mga boss. Si Amber po. Pwedeng pakitaas na lang po yung pangalan. Yon. Si Gwen. And then, Gwen, hindi Gwen. Then si Christina. Yon. So palakpakan po natin sila. Yon. Welcome po sa Lighthouse Bible Baptist Church, Pasig. We hope that through this message po, may encounter niyo yung Panginoon, yung salita niya, pati yung biyaya po niya. Okay? So, let's start po. Nung nakaraang linggo po, pinag-usapan natin, nung first week, nung in-announce po ni Kuya Vel, na magkakaroon tayo ng series about grace. Yung una nyo pong message ay Unpacking Grace, kung natatandaan nyo po. Then yung Saving Grace na pinreach po ng magiging adult na rin at magkakaroon na ng asawa, si Kuya Jason. Saving Grace po yon. Then ngayon po, pag-uusapan natin is about Sanctifying Grace. Yon. So, nung naligtas po tayo, hindi po doon nagtapos yung gawain ng biyaya ng Panginoon. Hindi po doon nagtatapos yung biyaya ng Panginoon. Akala po kasi ng iba, minsan pag naligtas ka na, yun na eh. Isang attend lang, okay na, nakarinig ka na ng gospel. Pero hindi po doon nagtatapos yung gawain ng biyaya. So, simula pa lang po yun. I mean, nakaligtas ka na sa kapahamakan, sa kabayaran ng pagiging makasalanan. Nakaligtas ka na sa impyerno. Pero hindi po nagtapos doon yung biyaya ng Panginoon. Hindi lang po yung biyaya ng Panginoon, hindi lang nakapagliligtas, kundi nakakapag-sanctify. Di ko alam yung Tagalog. Nakaka-banal, nakakalinis po sa atin. Yung biyaya po ng Panginoon, na-receive po natin, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. At hindi po yun doon huminto. Ito po ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. So, paki-turn po sa Romans chapter 8 verse 29. Yun. Pwede po bang pakibasa ng sabay-sabay? Ayun, tapos na pala. Yung sinasabi po sa verse na yan na tayo po'y niligtas, pinili ng Panginoon bilang mga peculiar people. Peculiar. Ano ba? Peculiar. Pinili niya po tayong mga special. Yung sanctify for sanctification, yun po yung ginagawa po niya sa atin. Di ba yung grace po nung pinag-usapan natin nung last week is grace that saves o yung biyayang nakapagliligtas. Ito ngayon naman po, yung sanctification na pag-uusapan natin. Biyaya na
nakakapagpalinis, nakakapagpabanal. Yung sanctification din po, tinatawag po siya sa word na hagiasmos. No, ibig sabihin po ay to be set apart. So kung sanctified po tayo, we are set apart. People are set apart for God's purpose. Ayun po tayo. We are being sanctified. Yun po yung sanctifying grace na tinatawag natin. So, sabi po sa Romans 8:29 nga, na pinili po tayo, hindi lang para maligtas, kundi mas maging kawangis or kawangis ng ating Panginoong Jesus. That He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. So, tinawag po tayo para maligtas, para mamuhay, or para maging katulad ng ating Panginoon. Kawangis niya. Yung idea po behind sanctification, yun nga po, nililinis tayo, ginagawa tayong banal. So, ibig sabihin po, lumalayo tayo sa kasalanan. We move further away. Further away. Palayo po tayo ng palayo dun sa kasalanan. Hindi yung naligtas ka na nga, lapit ka pa rin ng lapit, sinusubukan mo kung hanggang saan limit mo. Di ba, ang mga Kristiyano po kasi, nung bagong naligtas pa lang, may nagsiset tayo ng linya dito po yung mga tao, yung alam mo na mali. Di ba? Since nagkaroon dati, nung di ka naman ligtas, di mo naman alam na mali yung ginagawa mo Then, sa kabilang bahagi, may yung mga tama na ngayon alam mo na dahil ligtas ka na. Then, pinipilit po nating tumawid pa Ay, pwede ko pang gawin tong kasalanan na to kasi ligtas naman na ako Di ba? Pinipilit mo kung pwede pa po ba, di ba? Parang sinusubukan mo pa kung pwede pa tong kasalanan na to. Ginagawa nating lisensya yung kaligtasan na nakukuha natin. Ganun. Di ba? Yung privilege or yung biyaya ng Panginoon na nakuha natin. Ginagawa nating lisensya para gawin yung mga bagay na yun. Pero hindi po ganun nag-work yung sanctification. Tsaka po yung biyaya na natanggap natin na nakapagliligtas ay hindi lang po saving grace. Di ba? Meron din po tayong natanggap na sanctifying grace na patuloy na nililinis tayo habang namumuhay tayo. Kanina po, nung umaga, nag-brown out. Para na po kami na nagulat po kami kasi akala namin late na po kami. Yun, kasi umabot po kami dito, akala po namin may kulto. Kasi daming mga flashlights. Then, na-realize ko po na okay to kasi makapaghanda pa ako sa message ngayong hapon. Kasi nung ginawa ko po itong message na to, actually, Sabado po siya. Then, nung Friday po ng gabi, hindi po ako nakatulog. Kasi, ewan ko po, parang, ba't di ba ako nakatulog noong araw na yun? Basta, yun, di po ako nakatulog. Then, kinabukasan po kasi noon, dental mission. So, di po ako nakatulog. Inabot po ako ng 4 a.m. Then, natulog po ako saglit. Napikitas, gising ng alas 6. Yan, para po sumama sa CWOP. Di ba? Naisip ko po na, ang galing, saan ko po kinuha yung lakas na yun para bumangon, para pumunta dun sa CWOP na yun. Di ba? I mean, hindi ko po in-expect na magkakaroon ako ng lakas para sa hapon. Then, nagawa ko po yung kalahati lang ng message. So, nung nagkaroon na dito ng brownout, napa-thank you po ako kasi makapaghanda pa ako sa message ngayong hapon Sabi ko, sayang di na lang hapon para nag-mall na lang kami. Yun, pero galing po ng biyaya ng Panginoon, ng will niya. Kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon, yun po yung mangyayari. Kasi kung nag-brownout po ngayon, di sana ako magpe-preach. Di ba? Pero niloob po ng Panginoon na magkaroon ng kuryente. Bumalik yung kuryente para po makapag-usap-usap tayo. And yun nga, makapag-preach po ako sa inyong harapan. Nung binigay po ng Panginoon yung grace na meron tayo ngayon, binigay niya na rin po yung daan kung paano natin gagamitin yung biyaya na yon. Di ba sabi ko po kanina, yung grace na natanggap natin ay nakapagliligtas. Pero hindi lang po nakapagliligtas yung grace na yon. Nakapaglinis din po sa atin. Di ba? I mean, God carved the path. Yung daan po, ginawa na ng Panginoon. Sinet na ng Panginoon. Yun, may pa-electric fan. Kala ko brownout pa rin Yun, yung daan po ay sinet na ng Panginoon, hinanda na ng Panginoon. Ang respond na lang po natin ay lumakad gamit yung biyaya na binigay niya sa atin. So, kung yung pagiging malinis po natin, pagiging banal po natin ay gawa o resulta ng sanctification. Tandaan niyo po yung sanctification, set apart or tayo po yung mga taong sinet apart para sa will at purpose ng ating Panginoon. Yun,
i-turn naman po natin sa Hebrews chapter 10 verse 14. Yun. Ngayong araw po, kayo lang po magbabasa. Pwede po pakibasa na sabay-sabay. Go. Yun. Kaya po kayo pinagbabasa kasi kanina po, hindi kita kung sino yung natutulog eh. Madilim. Ngayon, kita na para at least, di ba po, magising lahat. So, ang sabi po dyan, Christ offered Himself and had perfected forever them that are sanctified. So, nung in-offer po ng Panginoon, sinakripisyo niya yung buhay niya para sa atin, we are sanctified. We are sanctified. Sa harap po ng Panginoong Ama, Diyos Ama, nakikita niya po tayo bilang perfect na mga tao. Tapos, dahil sa pamamagitan po yun ng ating Panginoong Jesus. So, pag tumitingin po yung Ama kay Christian, kay Rovic, di ba? At nakikita po nila yung Panginoong Jesus natin. So, we are being perfected through Christ. Ayun po yung essence ng sanctification. Ayun po yung sinasabi dyan sa verse na Christ made us perfect sa harap po ng Diyos Ama. Malinaw po tayo doon. Then, ganito na lang po. Halimbawa po, nagkaanak ka, panganay. Positionally po, anak mo yun. I mean, panganay siya. Pero, kung anak mo nga po siya, pero mabuti nga ba siyang anak? Ganun po. Nasa iyo nga yung biyaya ng Panginoon, save ka nga, pero nakikita ba sa gawa? I mean, ayun po yung progression ng biyaya na meron tayo. Hindi lang naligtas ka, tapos na. Di ba? So, nag-progress po. So, receiver po tayo lahat ng biyaya ng Panginoon, pero wino-work mo po ba yung biyaya or ginagamit mo po ba yung biyaya na yun na ayon sa kanyang kalooban? Kung ang will nga po ng Panginoon ay sanctification, then ano po yung pumipigil sa atin para hindi sumunod sa kanya, hindi magbago, hindi baguhin yung pamumuhay na meron tayo? Ano pumipigil sa'yo para hindi na magalit sa nanay mo, sa pamilya mo? Ano pumipigil sa'yo para tumigil magsugal, mag-addict, tumigil sa mga bisyo? Ano pumipigil sa'yo para tumigil sa mga maling ginagawa mo sa buhay? Ang will ng Panginoon nga, masanctify tayo eh. Na yung grace na binigay niya, yung sanctifying grace na binigay niya, i-live out natin para maging tayo kung ano yung gusto niyang maging tayo. Para maging tayo yung gusto niyang tayo. Diba? Parang riddles. Diba? Para malaman natin. Ganun naman eh. Hindi naman ang hinangad naman ng Panginoon sa atin ay to be like Him, to be like Christ. So, every step we take sa buhay natin bilang ligtas na Kristiyano, di ba, we are being sanctified. So, proseso po yan. Hindi naman porket na-save ka, kinabukasan, nagliliwanag ka na eh. Hindi naman nung na-save ka, kinabukasan, feeling mo, taas-taas mo na eh. Hindi naman ganun si Kuya Abel, ba't kayo ganun? Di ba? I mean, yung kaligtasan na tanggap natin, hindi yan mag-work lang nandyan lang yan. I mean, nililive mo dapat. Dapat, ginagamit mo dapat yan. Dapat, yung will ng Panginoon na yan, yung sanctification na meron kay mangyari, makita sa buhay natin, bawat isa. Di ba? Kasi, ayun eh, wala namang makakapigil sa will ng Panginoon na baguhin ang buhay natin. Huwag natin husgahan. Naalala ko nung siwap po, may mga dumating na tao, then, ayun, di po maiwasan na, syempre, magkakaroon po yan ng thinking, or ako lang po ba? Parang sama ako naman na, may tattoo eh. Islam yan, parang mahirap sharean ng gospel. Di ba? Ako lang po yung may thinking na, ako lang po ba yung may thinking na ganon? Ako parang, walang amin, ako lang yung makasalanan, ako lang yung marumi. Pero, di po maiwasan na ganon yung maging thinking na, since, ang tingin mo po, ikaw yung gagawa or ikaw yung kikilos para mabago yung buhay ng isang tao. Pero, mali po. Huwag mo pong maliitin yung biyaya ng Panginoon sa bawat isa. Sabi po sa Titus chapter 2 verse 11, ano po yung sabi doon? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. So lahat po ng biyaya po ng Panginoon na nakapagliligtas ay available. I mean, present po. Nandyan para sa lahat. Di ba? Huwag po nating maliitin yung biyaya niya na hindi yan mag-work sa tao. Hindi naman po tayo yung kikilos eh. Yung Panginoon po. Yung biyaya ng Panginoon kikilos para doon sa taong tatanggap sa ating Panginoon.
So, sinabi po natin ano yung mga pumipigil sa atin para iwanan yung mga maling gawain, yung mga pagmumura, yan, yung mga pagsasagot sa magulang, yung pagiging galit sa pamilya, pagsagot sa nanay, di ba? Kung nanonood ka sorry. Para, di ba, at least sa preaching, nagagawa ko sa bahay, hindi masyado eh. Yun, sabi rin po kanina sa verse, God already made us perfect. Di ba, perfect ka na eh. Di ba, na, sa paningin ng Diyos Ama, pag nakita niya ako, di ba, nakita ko ng Diyos Ama, perfect na ako, wala nang kulang. I mean, perfect na nga eh. Ano pa bang kulang ng perfect? Pero, sabi din dun sa verse, sabi ng sanctifying grace, ang essence niya, sabi niya, perfect ka na, pero we need to be sanctified. We need to be sanctified. Ayun po yung sinasabi doon na kailangan mong mamuhay ng nakabase sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi ka naman, yung tao naman hindi niya kaya magbago mag-isa. Kaya nga may mga rehab, di ba? I mean, may mga counseling. Di ba kasi kahit ikaw sa sarili mo, nahihirapan kang baguhin yung mga nakasanayan mo, yung ginagawa mo. Kaya may mga tao or naghahanap ka ng ways para mabago yung buhay mo. Pero di natin alam na yung biyaya na tinanggap natin nung tayo naligtas ay kayang baguhin yung pamumuhay o pagkatao na meron tayo. Sabi po dito, yung mga Kristiyano daw po, lalo po yung mga taong ligtas, hindi niyo po na ba napapansin na yung progress natin shaky? I mean, meron Kristiyano upside down yung takbo ng buhay bilang isang Kristiyano. Yung mga nagba-backslide, kagaya po ni wala pong mention na ng pangalan, baka yung mga nawawala bigla sa practice, kahit saan pong ministry, yung inaasa mo mawala. Alam niyo po kung bakit mahirap or naging shaky yung progress natin being sanctified? Kasi nakakalimutan po natin at saka hindi po natin kayang bitawan fully yung old nature natin na magkasala, di ba, gumawa ng kasalanan or magkaroon ng ibang priorities. Di ba, nawawala po sa atin yung biyaya eh. I mean, hindi naman nawawala sa yung biyaya. I mean, natatakpan ng mga bagay, maling priorities, maling relationships, maling priorities, maling views, tsaka pursuit natin ng mga worldly things, worldly passions, natatakpan yung biyaya na meron tayo. Di ba? Kasi mali yung pinapriority mo, mali yung taong pinupursu mo. Di ba? Tapos may mga nagtatanong, bakit 10 years naman ako dito sa church? Tapos 6 years naman ako dito. Pero bakit yung kasalanan na hindi ko mabibitaw-bitawan, paulit-ulit na gumagapos sa akin? I mean, ba't hindi ko ito mabitawan? Yung sobrang lakas mo naman sa lahat ng bagay, sa mga mabubuting gawain, sa ministry, sa pagbabasa ng Bible, sa pagpe-pray, kayang-kaya mo namang gawin lahat. Pero yung i-let go, yung isang bagay na yun, yung kasalanan na yun, hirap na hirap ka. I mean, kahit dumating na sa'yo mga tukso, I mean, kaya mo labanan. Pero yung kasalanan na yun, yung isang kasalanan na dumating, pag dumating yung kasalanan na yun, hirap na hirap kang bitawan. Hirap kang haharapin. Hirap kang lampasan. Parang hindi mo siya binibitawan. Pinanghahawakan mo. Di ba? Sabi nga po dun sa isang example na napanood ko ewan ko po saan po napanood eh. Pero yung tao daw po, pag may hawak na libro, di ba? Tapos hawak niya lang po yung libro. Tapos pag tumagal, mga 5 minutes, ganyan po. Kaya niya pa. Mga 10 minutes, syempre, kayang-kaya po. Pero pag mga 1 hour, 10 araw, nahihirapan na po tayo. Parang tayo po, bilang mga Kristiyano, yung mga problema po na gumagapos sa atin, yung mga kasalanan na paulit-ulit na pumipigil sa atin para mas makapaglingkod sa Panginoon, hindi po natin minsan mabitawan eh. Diba? Pero para daw po, hindi na sumakit yung kamay mo, para mas makapaglingkod ka sa Panginoon, bitawan mo yung problema mo. Wala nang pong mangyayari dyan. Hindi po kayo yayaman dyan. Diba? Yayaman po kayo pag bumili kayo ng kape sa amin. 85 pesos, Vietnamese meal. Coffee.
Vietnamese. Vietis. Mali pala. Ba yan? Wala pa po kasi kaming... yung ano po, sa Christian life din po natin, di ba? Ligtas nga po tayo. Then, kapag dumating na naman yung mga storms, yung mga trials, mga temptations sa buhay natin, ay, parang ano na naman to? Magagawa ko na naman to. Ay, paulit-ulit na lang na ano to, na gugulo. Paulit-ulit na lang natatakbo sa buhay ko. Ay, hindi na ako ligtas. Mas mabubuti pa yung mga taong nasa paligid ko na unbeliever kasi di naman sila nagkakasala. Minsan na-overlook po natin yung biyaya ng Panginoon. Kasi hindi po natin napapansin na kahit, halimbawa po, ikumpara mo yung buhay mo nung hindi ka paligtas, sa buhay mo ngayong ligtas ka na. Di pa yung mga bagay po na nagawa mo dati ng isang araw-araw, ganyan, magmumura ka araw-araw, babati ka sa kaibigan mo araw-araw ng mura, sasagot ka sa magulang mo, magsisinungaling ka, mangungupit ka, di ba? Dati araw-araw mong ginagawa, ngayon paminsan-minsan na lang. Di ba? I mean, pero nakakatawa po, pero tingnan po natin, nakakahanga rin na ligtas ka na eh. I mean, nagkaroon ka po ng progress mula sa sobrang pangungupit, di ba, na 5-5. Ngayon, saglit na lang, pero 50. Minsan-minsan na lang, pero 50. Pero, may progress. Hindi po nawawala yung biyaya. I mean, nung naligtas ka po, nandyan pa rin po yung biyaya. At ang ginagawa po nun, baguhin tayo. Di ba, nababawasan na yung pagkakasala mo, yung pagsagot mo sa magulang mo, yung pagkakasala mo. Di ba, nababawasan as we progress. At ayun po yung goal ng sanctification, na habang nabubuhay tayo, habang dala natin yung kaligtasan, yung biyaya ng kaligtasan, yung biyaya na binigay sa atin ng Panginoon, may improvement, may progress ka to be like Christ, to be like Him, to live like Him. Diba? Ayun po yung goal ng sanctification. Ayun po yung binibigay sa atin ng Panginoon bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya na lakarin, sundin, tahakin. Ayun po yung buhay na dala ng biyayang bigay niya. At ba't po ako tumitingin sa cellphone? May iPad pala dito. Yun. Then, yung biyaya po ng Panginoon, binigay niya na sa atin lahat ng kakailanganin natin. But na-experience nyo na po ba sa buhay nyo na biglang may darating na pagkain? Parang one time po, sacrificial offering po ba or first fruits? Di ko po maalala pero may time na yon na kailangan pong magbigay ng sacrificial or contribution sa church. Then, ang nakita ko lang po sa wallet ko ay, magkano po? 500. Sacrificial po. Sacrificial po ata yun. Kasi, nakita ko po sa wallet ko, 500. Huwag po kayong mag-alala. Ano po yun? Hindi ko lang po baon yun na isang araw. Inipon ko po yun. Kala niyo po mayaman eh. Yung 500 po na yun, inipon ko. Then may contribution po. Nakalimutan ko talaga kung sacrificial or Thanksgiving, first fruits po eh. Pero yung 500 po na yun, binigay ko. First fruits pa. Tanda pa ni Chad. Yun, tas, yun lang po talaga yung laman ng wallet ko. Then, binigay ko. Pinagkaloob ko po yung first fruits na yun. Then, kinabukasan po, pumasok ako, nakalimutan ko yung wallet ko sa bahay tsaka yung baon. So, naglakad lang po ako, papunta ng Tanghalan, Pasigueño. Ay, hindi, hinatid po pala ako papuntang Tanghalan, Pasigueño. Di ko po napansin na wala akong dalang wallet or kahit anong pera. Then, nagkaroon po ng seminar, nagulat po ako kasi ako po yung tinawag. Kasi kakarating ko lang po noon eh. Tapos nagulat ako, tinawag po ako. Tapos, may tinanong po sa akin. Basta, nasagot ko naman po yung tanong. Then nagulat po ako, inabutan po ako ng pera. Yung eksaktong halaga nung binigay ko po nung Thanksgiving first fruits, ay po yung saktong halaga na bumalik sa akin. Na yung biyaya po na yun, yung 500 po na yun, naubos din agad. Dapat binigay ko na lang pala ulit. Ayun po, nasa buhay natin bilang Kristiyano, sa biyaya na binigay sa atin ng Panginoon, nandiyan na lahat. Walang kulang. Di ba, wag po tayo maghanap ng kulang na, ay, di ko kaya to eh. Ay, di ko po kayang baguhin to eh. Di ko kayang lampasan tong biyaya na to eh. Wag po nating maliitin yung biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. Wag po nating mamaliitin. Dahil nandyan po yan, di ba? Nandito po kayo sa church na to dahil resulta po yan
ng biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Yon, balik po tayo sa Titus chapter 2 verse 11 to 14. Yon, nandiyan pa rin pala. Yon. So, minsan na po ba tayo lumapit sa Panginoon, tas humingi tayo ng tawad, ng pasensya, kasi yung kasalanan na ginawa natin, paulit-ulit na talaga eh. Yung nagpe-pray ka, Panginoon, sorry po sa kasalanan na to kasi hindi ko po kinayang hindi siya i-chismis sa kapitbahay ko. Hindi ko po napigilan yung bibig ko. Di ko po kinaya na ikwento siya sa iba. Nakaranas na po ba kayo na nag-pray kayo na humingi kayo ng tawad sa Panginoon para sa specific na kasalanan na yon, and then at the back of your mind, iniisip mo na, ay, hihingi ko ng tawad pero mamaya magagawa ko ulit yan. Mamaya makukwento ko yan, pero sa ibang kapitbahay na, sa ibang kumare na. Pero, di ba po, guilty po tayo minsan na yung kasalanan din natin mabitawan. Pag pinag-pray mo na, pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, naisip-isip mo, magagawa ko rin yan eh. Magagawa ko ulit yan. Di ba? And ang mahirap po dito, nawawala yung tiwala natin or yung faith na meron tayo dun sa repentance na ginawa natin. Tapos, minsan mapapatanong ka po sa sarili mo, ay, totoo po ba yung faith na meron ako? Totoo po ba yung kaligtasan na meron ako? Ganun po eh. Pero, based po sa, 16 minutes na lang pa. Ang bilis, yun. Based po sa kaligtasan at biyayang natanggap natin. Medyo, bilisan na po natin. Wala po yung mga points. Introduction pa lang po tayo. Pero yun nga po, yung biyaya na natanggap sa atin ng Panginoon is nasa atin po pa rin, and at least may progress po na nangyayari mula nung naligtas tayo hanggang ngayon po na sinasanctify tayo. Ginagawa po tayong banal ng ating Panginoon. So, yung sanctifying grace po empowers us to, yun, first point na, to deny ungodliness. Okay po yung mga transition ng technical. Thank you po. Yun. Sabi po sa Titus chapter 2 verse 12. Verse 12 po. Napuri ko kasi. That pala, di ko muna pinuri. Sinasabotahin na ako. Yun, verse 12. Sabi po dyan, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So, ang gusto ko pong i-highlight dyan, yung sinabi po sa unang verse na, sa unang word na teaching us. So, paano po tayo mabubuhay or mamumuhay na pinupursue or magiging kawangis yung ating Panginoon? Una po, sabi, denying ungodliness. Denying ungodliness. Iba't iba po tayo ng mga kasalanan na problema na kinakaharap eh. Na mahirap pong i-let go. Di ba na yung mga problema at kasalanan na nandyan na lagi. Pag nandyan na yung kasalanan na yun, talagang bumabagsak ka eh. Talagang nanghihina ka. Hindi mo malampasan. Hindi mo lampasan yung problema na yun. Pero sabi po dyan, yung biyaya po ng Panginoon ay teaching us to deny ungodliness and worldly lust. Diba? Tinuturuan po tayo na mamuhay para i-deny. Yung tipong, itong kasalanan na to, kailangan hindi mo kamayan, hindi mo kaibiganin, hindi mo samahan, kundi deny. Diba? Dumating ka po dapat sa point na galit ka na nandidiri ka na sa mga kasalanan. Halimbawa po, may ichichismis sa'yo yung kapitbahay mo. Ikaw na po yung lumalayo. Alam ko, hindi mo, stop it. Di ba? Kayo na po yung mag-deny, kayo na po yung lumayo. Dumating ka po sa point na, dapat po dumating ka sa point na yung kasalanan mo ay kamuhian mo. Pandirian mo. Yung sasabihin, yung kasalanan, hindi yung tao. Di ba? Ganun po dapat, ganun mag-deny ng ungodliness. Parang may ginagawa na po dun sa labas. Yun. Then, sabi po sa Hebrews chapter 10, verse 15 to 16. Yun. Hebrews 10. Kuya Chen. Hebrews chapter 10, verse 15 to 16.
Sabi po doon, pakibasa ng sabay-sabay. May natutulog na po eh. 15 po. 15 po to 16. Sorry po. Hebrews chapter 10, verse 15 to 16. Hindi po yun. 4 po yun. Halata pong natutulog. Ayan po. So, yung pagde-deny po, yung pagkagalit mo sa kasalanan or sa mga sa things that are ungodly ay binigay na sa iyo ng Panginoon through Holy Spirit. Di ba sabi po diyan, I will put my laws into their hearts. So sa puso po natin, nung tinanggap po natin yung biyaya mula sa ating Panginoon, meron ng mga standards kung ano yung mga dapat mong gawin. Ano po yung mga dapat mong iwasan? Kung ano yung mga tama at mali na dapat mong gawin. Tama lang pala, huwag mong gagawin yung mali. Di ba? I mean, nandiyan na po yan, sinet na ng Panginoon nung naligtas tayo, nung natanggap natin yung kaligtasan, yung biyaya ng kaligtasan. Maging hanggang ngayon po na progressively, di ba, patuloy po tayo namumuhay to be like Christ. Di ba po? And then, pag napupunta po tayo sa mga problema or naiipit tayo sa mga problema, nagkakaroon po tayo ng iba't ibang encounter sa Panginoon eh. Tama po ba? I mean, hindi naman po tayo lahat dito pare-pareho ng problema eh. Yung iba, pinoproblema lang po dito, ano yung ulam sa bahay. Yung iba naman po, financial problems, career, sa problema sa love life. Di ba? I mean, iba't iba po tayo ng problema and God answers us or you will encounter God in different ways. Yung pag nanalangin ka po, Panginoon, kailangan ko ng magka-jowa, bigay nyo na siya bukas. Pero, ang ano po natin, ang sagot ng Panginoon, minsan, iba po sa hinihiling mo eh. Minsan, yung encounter natin sa mga problema, yung encounter natin sa Panginoon para itakil yung mga problema ay iba sa gusto natin na mangyari. Once po, para naalala ko po nung nakaraan nag-LEDC po kami, I mean, nasabi ko po na, Lord, bigyan niyo po ako ng heart for people na parang give me that step of faith po para mas maglingkod pa sa inyo. Para mas makapaglingkod pa, mas makapasok po pa sa ministry, sa gawain nyo. Bigyan niyo po ako ng puso, ng commitment para sa mga tao. Gamitin niyo po ako, Panginoon, sa mga ways na makapag-serve po ako hindi lang po sa inyo, pati sa mga taong nasa paligid ko. Pati po sa mga kapatiran na nandyan para sa akin, maging sa inyo. Then, ayun, 9 minutes. Nako-conscious po ako, sorry. So, yung Panginoon po is instructing us to let go, forsake, renounce ungodliness. Hindi po dapat natin yung kaibiganin. Talikuran po natin, iwanan, iwasan. Yeah, parang maling tao po yan. Hindi po dapat natin sinasamahan pa. Yun. God is instructing us right now. Forsake your sins. Forsake ungodliness. In fact, maraming beses na po tayong na-stumble. I mean, yung trials po, yung storm, yung mga problems na dumadating sa ating buhay, hindi po yun mawawala hanggang nasa flesh ka pa. I mean, hanggang nandito ka pa sa mundo, habang itong katawan na to ay nag-i-exist pa. Hindi ka makakatakas sa kasalanan. Pero ano pong sabi ng biyaya ng ating Panginoon? Ano po yung provision or ano po yung gamit ng biyaya ng ating Panginoon? Na sa kabilaman po ng pagkakasala, ng karumihan ng katawan natin, ng sarili natin, nandyan po yung biyaya niya para abutin tayo. Yung awa niya, yung pagmamahal niya para abutin tayo. Then, sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 31, pwede po pakibasa ng sabay-sabay. Go. So, kung nagkaroon po tayo ng pagkakasala, ngayon po, gusto ko pong lumapit kayo sa Panginoon, humingi ng tawad sa Kanya, sa kasalanan na to. I-let go, i-forsake yung mga
problema, mga kasalanan, nagbabind sa atin para mas makapaglingkod sa Kanya. Gusto ko pong sabihin sa inyo, kausapin niyo po yung Panginoon na tulungan kayo na iwasan yung mga kasalanan na to. And kung yung decision po na yon, hindi po yun maglalast for a lifetime. Kung gumawa ka po ng desisyon ngayon na talikuran na yung paggawa ng kasalanan, mag-commit ka ngayon sa Panginoon na iwanan or talikuran na yung buhay na meron ka dati. Hindi po yan maglalast pang habang buhay. Ang thinking po kasi natin, kapag nag-commit ako sa Panginoon ngayong araw na to, kapag nagsisi ako sa kasalanan ko ngayong araw na to, okay na yun habang buhay na. So bukas, okay na, balik na ulit sa dati. Hindi po. I'm asking you to make that decision today. Na yung pag-commit mo po, pag-surrender mo sa Panginoon, gawin mo pang ngayong araw lang. So paano pag bukas na? E di mag-commit ka ulit. Ganun, ang sabi po dyan, I die daily. So araw-araw po tayong namamatay. And then, nandyan po yung Panginoon para abutin tayo, para buhayin tayo gamit yung biyaya niya na meron sa ating mga buhay. Di ba? And, Kuya Joshua, naman ako sumama naman ako sa camp Break free pa nga yung, title namin nag-inventory po kami. Nilista ko nga doon na galit ako kay ganito Tapos nagyakapan kami, umiyak pa nga ako Napa-forward pa nga ako nung 7 Wounds of Christ Yung pinanood ni Pastor na video, napaiyak pa ako. Sinabi ko na, tinalikuran ko na yung mga kasalanan na yun. Pero, hanggang ngayon ba, kamusta? I mean, yung mga kasalanan ba yun, di na nag-recur? Ang hirap talaga kapag nagtataglish ka. Yun, Paul, di na ba papakita ulit? Di mo na ba ulit nagagawa? Di ba yung pag-surrender kasi natin, yung pag-commit natin sa Panginoon, sa ministry, sa gawain niya, tuwing camp lang ba? Every year lang ba? Di ba? Naya, wait, patapos na tayo, Naya. Yun. Na yung biyaya ba na yun, na yung pag-commit mo na yan, dun lang, hinto na pagkatapos. Hindi lang po tayo every year dapat nagsusurrender, nagko-commit sa Panginoon. Yun po ay dapat araw-araw. Isa buhay po natin. Kasi sabi po dyan, I die daily. Bible na po yung nagsabi. Araw-araw po tayo namamatay. So we are in need of Christ, of grace, of His Word. Di ba po? Then, next po tayo sa point number 2. Ayun, 5 minutes. Directed to a new hope. Sabi po sa Titus chapter 2 verse 13. Ano pong sabi sa verse 13? Pakibasa po ng sabay-sabay. Go. So, looking for that blessed hope. Parang baliktad yung ginawa ko. That pala yung verse po muna bago yung points. Nabaliktad Pero, ayun po, ang sabi po dyan, sa point number 2 natin, directed to a new hope. So, meron po, nung naligtas po tayo, nagkaroon tayo ng bagong pag-asa. Diba na, kung ikaw man, sumusuko ka na sa buhay mo, frustrated ka sa sarili mo, nainis ka kasi hindi mo nagagawa tong mga gawain at yung mga dapat mong gawin. Yung mas nagagawa mo pang gawin, yung mga hindi dapat gawin kaysa sa dapat gawin. Parang puro riddles tayo ngayon. Di ba? Mas nagagawa mo pang i-priority yung mga bagay na alam mong makapagbigay sa'yo ng pleasure, ganyan. Alam mong nakasanayan mo na kasi. Kesa sa mga bagay na dapat natin gawin sa gawain ng Panginoon. Di ba po, guilty po tayo minsan dyan na, ayun nga, may bago ng pag-asa pero naglilin pa rin tayo sa own understanding natin. Na kaya ko tong bagay na to, kaya kong magbago nang walang tulong nyo. Di ba? Pero hindi po natin nakikita na yung pag-asa na hatid sa atin ng biyaya ng Panginoon ay nasa atin na. Tinutulungan tayo at unti-unti tayong binabago. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17, wherefore, come out from among them and be separate. So, yung sanctification po being separate. Saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Come out from among them. Tayo po, nung, may kanya-kanya po tayong, ano po ang tawag doon? Comfort zone. Ayan. Ang, sabi po sa isang study, yung comfort zone po daw ay delikado. Bakit? Kasi pag nasa comfort zone ka lang po, walang pagbabago. Walang growth.
wala pong nangyayari, kung mag-stay ka lang sa comfort zone mo, walang mababago sa buhay mo, walang madadagdag na kaalaman patungkol sa'yo, walang magiging kagamit-gamit na abilidad mo para sa Panginoon. Walang growth. Doon ka lang eh. Doon ka lang sa comfort zone mo. Kaya po sinasabi niyan, wherefore come out from among them. Lumayo ka sa kanila. Yung mga tropa mo na nagyaya ng inuman, ngayon, yayaan mo ng gas. Yayaan mo, mag-Let's na lang tayo. Dala nila alak, dala mo Bible. Di ba? Yung mga kaibigan mo na dati, pusher ng drugs, ikaw ngayon, maging pusher ng gospel. Pusher ng Bible. Di ba? Wag mong maliitin na yung, ikaw nga dating kasama nilang manginginom, pero nagbago kayo, sila pa kaya. Di ba? Wag mong maliitin yung biyaya na binigay ng Panginoon sa buhay natin. Then yung, sa verse po ng Numbers, chapter 11, verse 5. Pwede pong pakibasa ng sabay-sabay. Go! The melons and the leeks and the onions and the garlic. Yung kwento po dito ay, yung mga Israelites po ay, di ba, nakataano po sila, nilabas po sa Egypt ni Moses. Then si Moses po ay umakyat sa nasa ano po sila, wilderness, di ba? Ang lagi po nilang pagkain doon ay mana. Tinapay po 'yun, di ba? Tinapay, mana. Tama po ba? Yung tinapay po ay mana. So, ang ginawa po nila doon, di ba? Yung puro mana na lang. So, naisip nila, I miss the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, the garlic. Siguro po nung sinasabi nila yan, na-imagine nila yung lasa ng mga yun. Kasi paulit-ulit na lang silang nagmamana. Parang tayo po, di ba? Minsan po ba naisip nyo na nakakapagod talaga maging Kristiyano? Paulit-ulit kang gumagawa na para sa Panginoon. Pero, hindi mo alam kung paano nagbe-bear fruit yung mga yon. Di ba? Pero, sila po, di ba, naalala nila. Tayo rin po, di ba? May pag-asa na tayo na binigay ng ating Panginoon. May biyaya na tayo. Magkaroon tayo ng bagong pag-asa mula sa biyayang natanggap niya mula sa atin. So, hindi mo naisipin na, namimiss ko na yung mga kainuman ko. Hindi namimiss ko na yung mga tropa ko. Diba? Sabi nga kanina, come out from among them. So, kung na-receive mo yung biyaya ng Panginoon, ikaw yung lalabas, ikaw yung magbabago. Diba? Magbabago ka gamit yung biyaya ng Panginoon. O sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Diba? And, sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, 10 seconds na lang po. Pwede po bang ituloy na natin to? Sagarin na po natin. Minsan lang po ako mag-preach. Yon. Sabi po dyan, pakibasa po ng sabay-sabay. So, nagkaroon po tayo ng bagong pag-asa. Di ba nga po? Ang point natin nung una, deny ungodliness, then directed to a new hope. So, yung alam mo po na meron ng pag-asa para magbago, para baguhin yung buhay mo, tumakas, lagpasan yung kasalanan na meron ka, then nagbe-build ka po ng discipline para sa sarili mo. Kasi kung talagang willing ka na umalis or baguhin yung buhay na meron ka, gagawa ka ng discipline na gawin tong pattern na to, na gawin tong mga bagay na to, na bitawan tong mga bagay na to, na talikuran yung mga bagay na to, yung mga tao na to. Kasi minsan, di ba po, yung mga tao pa na malalapit sa atin, yung nakakapaghila sa atin para gumawa ng mga masamang bagay. Diba? Buti na lang po, araw-araw kami nagle-Let's. Salamat po kila Kuya Oka at Ate Lota, nagpapagamit ng kanilang bahay. Nag-grow naman po kami, hopefully. Yon, at sabi po dyan, but I keep under my body and bring it into subjection. So, yung katawan mo po, yung biyaya po ng Panginoon ay nilolooban tayo or binibigyan tayo ng kakayahan para magkaroon ng self-control sa mga bagay-bagay, ng discipline. Yung mga nagda-diet po, di ba, gumagawa po yan ng routine, ano pong tawag doon? Ng diet, ng ganyan, schedule na kinakain, ng intake ng mga foods. Di ba ganun, kapag may goal ka pong gustong gawin, dapat sinusunod ka o gumagawa ka ng disiplina, dinidisiplina mo yung sarili mo.
Di ba? Kasi nakita mong may pag-asa na eh. And then, sabi po sa, yun, nawala na. Sabi po sa, sabi po dyan, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. So, kung willing ka pong magbago and maging talikuran yung mga kasalanan na meron tayo, ipakita mo po. I mean, magkaroon ka ng disiplina para sa sarili mo. Kahit na mahirap gawin yung isang bagay na ganyan, yung Bible po nandyan para sa atin. Yung Holy Spirit nandyan para sa atin. Yung biyaya ng Panginoon nandyan para sa atin. Then, last point na po. Last point po natin ay yung devote to good works. Sabi po sa Titus chapter 2 verse 14. Yun. Pakibasa po ng sabay-sabay. Go. Sabi po dyan, zealous of good works. Zealous. Ano po bang ibig sabihin ng zealous? Meron pong gigil. May gigil. I mean, masigasig. Yung zealous po, gigil. Mahirap talaga pag nagsezealous ka. Nakagigil. Hindi po sa akin galing yung joke na yan. Kakaledsi po namin to eh. Yan. So, sabi po dyan, zealous of good works. So, devote yourself unto good works. Hindi lang sapat na i-deny mo yung mga ungodliness, yung mga wrongdoings, yung mga kasalanan, hindi lang sapat na i-deny mo. Hindi lang din sapat na magkaroon ka ng bagong pag-asa. Ang dapat mo ring gawin na i-devote yung sarili mo sa mga gawain ng ating Panginoon. Diba? Kagaya po nung sa Siwap nga, diba, na nagulat din po ako, nakakapagod din po pala. Diba? Pero hindi po nawala doon yung kasigasigan ko, yung passion ko, yung kagustuhan ko na mas magpagamit pa. Kasi alam ko po na maraming taong nangangailangan marinig ng salita ng Diyos. Maraming taong nakakailangan ng kanyang biyaya. Kaya mas maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ako na po magbabasa, parang pagod na po kayo eh. Sabi po dyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Sabi po dyan, for we are His workmanship. So, tayo po'y work in progress. Yung, yung sanctification po ay progressively. Diba, hindi lang po dahil, naligtas ka na, pwede ka nang umakyat sa langit. Ganun. Hindi naman po ganun. Sabi po dyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So kung ang role mo lang dito sa lupa na to, di ba, sa mundong to ay maligtas, kunin ka na ng Panginoon. Di ba? Kung yung goal mo lang, goal lang ng Christian life mo ay maligtas, punta ka na sa langit. Kamusta mo na lang kami sa Panginoon. Di ba? Pero sabi po dyan, created for us to do good works. So devote ourselves to good works. Di ba? Habang may pagkakataon po, our life is for eternity. Pwede po bang pakisabi yun sa katabi nyo? Our life is for eternity. Na yung buhay po natin hindi lang yung duration yan nung naligtas ka. Na yung buhay natin ay pang habang buhay. Kasama ang ating Panginoong Jesus. Di ba? And ayun nga po, di ba? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15. Siguro last verse na po to para hindi na po kayo antukin. Pwede po ba pakibasa? Yan, sabi po dyan, di ba, it is the first fruits of, ano nga to? Achaia. And that they have addicted themselves to the ministry of the saints. So, yung mga tao daw po dun sa Stephanas, mga addict po sila sa gawain ng Panginoon. Diba? Mga naglalaway po sila sa gawain ng Panginoon. So, dapat ganun din po tayo.
na halimbawa, kagaya po sa CWOP, na may mga taong kailangan masyaran or ng counseling. Di ba? Tatawagin mo si Kuya Abel at Juliana, bigyan mo ako 10 dito. Ako na mag-share ng gospel dyan. Di ba? At ganun po tayo. I mean, masigasig ka na gumawa ng gawain ng ating Panginoon. Sila, mga adik sila eh. Sa gawain ng Panginoon eh. Kung kaya mo maging adik sa mga maling bagay, maling kasalanan, ba't di mo kayang maging adik sa gawain ng Panginoon? Di ba, binigay na ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin, lahat ng kakailanganin natin. Di ba, yung kalakasan, yung mga pangangailangan natin, nandiyan na, sinagot niya na eh. Ang gagawin mo na lang ay mag-proceed sa paggawa ng mga gawain ng ating Panginoon. To pursue Him. Di ba? To be like Him. Ayun po yung goal ng sanctification. So, ulitin ko lang po, ang gawain po or ang sanctifying grace po ay help us or empower us to deny ungodliness. Pangalawa po, to direct us into a new hope. And pangatlo po, to devote us to good works. So, ang tanong lang po na gusto kong iwanan sa inyo ngayong hapon is, ano po yung pumipigil sa atin para mamuhay kung ano po yung nasa kalooban ng Panginoon? Ano po yung will ng Panginoon? Dapat masabi po natin na wala. Through Christ's sanctifying grace po. Diba? Na may meet lang natin yung through sanctification, yung complete sanctification when the Lord Jesus comes. Na matatapos lang po yung sanctification kapag nakita na natin siya, nakasama na ulit natin siya. Yun po yung sa second coming niya. Tayo po tayong lahat. Pinatayo ko lang po kayo. Hindi, joke lang po. Parang gusto ko po kasing isaktong 5 eh. Para astig. And let's pray po. Manaming Diyos na mapangyarihan at dakila sa lahat, Panginoon, kayo pong siyang manguna, Panginoon, sa buhay na bawat isa. Panginoon, we know, Panginoon, na with your grace, Panginoon, with your sanctifying grace, we'll be able to change, Panginoon, to transform, Panginoon, to the people you want us to become, Panginoon, na sa kabilaman ng mga hamon, Panginoon, kasalanan, Panginoon, na nandyan po ang biyaya nyo na patuloy na tumutulong sa amin, Panginoon. Ang salita nyo, Panginoon, patuloy na tumutulong sa amin para magbago, Panginoon, baguhin, Panginoon, ang maliling pamumuhay na meron kami, Panginoon. Sa kalagitnaan namin ngayon, Panginoon, kayo pong siyang, ang biyaya nyo po, ang siyang magpaalala sa amin to deny ungodliness, Panginoon, to be directed, Panginoon, sa panibagong pag-asa, Panginoon, sa mag-devote, Panginoon, commit ang aming mga sarili, Panginoon, sa mga gawain nyo, Panginoon, maging sa mga gawain, Panginoon, na ikakangat at kitataas ng inyong pangalan, Panginoon. Sa amin pong pag-iwahiwalay, kayo pong siyang mag-ingat sa bawat isa at wala pong ibang maitaas kundi kayo lamang, Panginoon. Maraming salamat pong muli, tumasamot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen.